Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Bigla ang umugong sa social media ang paglabas ng controversial na video ng pagkapolboronic nga Nina Kuting at Lisa Tanas. Makikita sa video ang mga ebidensyang umano'y matagal nang tinatago sa publiko. Sa isang footage, idinitalye niya ang mga lihim na transaksyon at sabuatan ng dalawa. Kitang-kita raw ang papel ni Lisa Tanas sa mga proyekto na may mga kickback. Si Kuting naman ay sangkot umano sa mga under-the-table deals na ngayon lang nabuking. Tinatawag na talaga ng mga ahensya itong si Lisa Tanas at Kuting ng Norte na ito nang sa ganoon ay tuluyan ng maimbestigahan at close ang kasong ito. Dito nga natin mapapatunayan na talagang nagmamatigas nga ang mag-asawang ito dahil nakaupo pa sila sa pwesto at talagang namumuno sila sa malawakang mga pulburon. Dito natin mapapansin na talagang wala ng kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para mamuno pa sa bansa natin. Kaya naman dagdag ng maraming netizen na mas maganda nang mag-resign ito at palitan ng mas matinong mga opisyales. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alright! Hello! Magandang madaling araw mula dito sa California. Magkasama na naman kami ni attorney or kilala sa Spokes ng Bayan, Spokes Harry Roque. Ayan, magandang umaga sa iyo, Dragon Lady Maharlika, at magandang gabi sa mga taga-Pilipinas, no? At I'm sure lahat marami sa ating nanonood ngayon ay napanood din ang mga revelasyon di umano ni Pebbles Talakera. Oh my God. So, pero bago natin muna pag-usapan yung revelasyon, pag-usapan muna natin yung simula nung tawag ko nga doon ay Tridor committee hearing. So napanood mo, Spokes, di ba? Kung paano din lampasuhin ni Joey etong si Abante. Anong ako, napahanga talaga ako kay Joey. Talagang wala siyang katakot-takot kasi nga naman kung ikaw ay nagsasabi lang ng totoo, ba't ka matatakot o kahit sino pa sila, no? Pero natutuwa rin ako na bagamat ginigipit nila at pilit nilang hinuhuli yung Facebook na para sabihin na meron silang responsibilidad doon sa mga di umano fake news, no, na mga anti-Marcos na mga sinusulat sa Facebook, talagang nanindigan ng Facebook, no, na talagang panininigan nila yung karapatan ng malayang pananalita sa Facebook. So, congratulations din sa Facebook at congratulations kay Joey, no? Yes. Kasi talagang even yung cursing, ikaw as a lawyer, alam mo yan, pag nagjutang ginina ka, hindi yan defamatory. Depende yan eh. Kung ang pagkakaintindi ko dyan, out of your anger o outburst sa pangungurakot o mga walang hiyaan o kagaspangan ng mga politiko, may karapatan. Karapatan mo yan, freedom of speech, para murahin mo sila ng jutang ginina. Magkaiba naman yung may mura na jutang ginina, gugurgurin kita. That's inciting. Right? So, no? At hindi lang yon, kasi yung jutang ginamis, tanggap na natin sa pang-araw-araw na buhay. Correct. Marami nga, yung lolo ko nga, no, si Digong, no, si Tatay Digong, kapag sila nagjutang ginamis, hindi na pagmumura, wala na ibig sabihin. Ang sinasabi lang nila, nabubuisit sila, no? Pero hindi na literal ang ibig sabihin yan. Kasi ngayon, wala na namang kahihiyan talaga, miski hindi ka married at nagkaanak, no? Miski sabihin mo pang professional ka na sex worker, wala na yan. Hindi na po yan tinitignan ng mababa ng taong bayan. Tinatanggap na yan ng lipunan. Okay. Ayun na nga. So congratulations nga sa ating magagaling na mga vloggers doon. But sad to say, ay na-contempt si Mark. At hindi ko maintindihan. Hindi ko napanood Bakit na-contempt si Mark? I think ang ano dito, hindi ko alam kung nandoon siya kasi kanina nasa biyahe ako. So bakit nga ba na-contempt si Mark? Tignan muna natin dito sa ating signal message. Alright. Alam ko kasi si Lorraine at saka si Sas contempt. Si Sas naman, talagang wala sa Pilipinas. Yan ay PhD student sa abroad, no? At si Lorraine ngayon, ay alam ko, wala rin sa Pilipinas, no? Pero alam mo,
talaga namang iko-contempt at iko-contempt nila yung tatlong yan eh. Kasi maaanghang ang mga sinasabi nila. Parang ako rin yan. Kahit ano pang gawin ko. Parang tayo lang yan. Parang tayo. Pero ikaw, di pa nila kino-contempt. Takot sila sa FBI. Baka i-report mo rin sila sa FBI. Wala Pero alam kami mo, oo, pero Spokes, kasi wala daw si Mark doon sa Senate. Kaya Absent nga, siya. yan. Oo. Absent siya, kaya siya Kaya nga, kinontempt. oo. Oo. Pero alam mo, Kaya talaga hindi siya naghahanap din sila ng dahilan. Talaga namang pakukulong nila para manahimik. Matakin mo naman, mapapatahimik mo ba ang Mark Lopez, ang Sasot, at saka ang Lorraine Badoy, gaya ng Harry Roque at ng Maharlika, no? Lalong supiling, Yes. lalong umiingay. So 10 days daw 10 days si kinontempt si Mark. O wala pala si Mark doon. Well, kung ako sa'yo, Mark, pumunta ka na sa Netherlands. Nali ka na, mag-roommate tayo dito sa Asylum Center. Oh my Pwedeng God. dalawahan dito. Oo. Pero At saka, syempre, si Sas at saka si Lorraine, ako, huwag na kayong umuwi. Talagang wakwakan nyo na ng wakwakan itong gobyernong ito dahil kailangan naman talaga may mga nagwawakwak dahil pilit nilang sinusupil ang ating mga boses. Okay. So, spokesman, fast forward na tayo. Talagang kahanga-hanga nga ang pinakita ni Joey doon, ano? At nila Agent Morales, although hindi sila masyado binibigyan ng chance na magsalita. But again, nilang paso talaga nila etong si Abante. So, yun yung nakakatuwa na hindi basta-basta itong mga vloggers na ito. Pero fast forward, ito ngang kaibigan natin, kaibigan pa rin ba natin ito? Ang tawag ko kasi dyan is si Mother Pebbles Talakera. So, obviously naman, ako personally, alam na alam ko naman kung anong pinanggagalingan ni Pebbles. Alam nyo, bago siya bumaliktad, alam ko, nag-usap naman kami niyan. But sa akin lang, nandun ako sa more na naawa ako, Spokes. Pero tilang hindi ko alam kung siya ba ay natutukan ng Jaril or, ay, nawala si Spokes. So, tuloy-tuloy tayo palangga, no? Nawawala si Spokes. So, sa akin lang, balik ka, Spokes. Highly the Virgo forever. So, ang sa akin lang mga kababayan, may mga nag-message kasi sa akin na sinasabi na, Maharlika, nilaglag ka na, okay? O nilaglag na kayo ni Pebbles Talakera. Actually, hindi po kami nalaglag. Wala pong nalaglag doon. Kasi, mga palangga, maraming obvious na parang natutukan ng shotgun itong ating kaibigan, si Pebbles. Tawagin ko pa rin siya ng Mother Pebbles kasi yun ang nakasanayan ko sa kanya, no? May nagtanong kasi, naaawa lang ako sa kanya. Mga kababayan, alam na alam ko ang kwento niyan. Pero I'm not here para murahin si Pebbles. Pero gusto ko lang idepensa yung sarili ko. Okay? Kasi unang-una, talagang dun sa script na yon, I hope makabalik si Spokes, doon sa script niya na isa kanyang sinumpang salaysay na binasa ni Akop, obvious na ito ay tutok. Sabi ni Crycom daw, sabi ni William. Parang shotgun wedding, no, na tinatawag, tinutukan para magsalita lang. So okay, number one, una idiniin si Spokes Harry Roque na sinasabi doon na si Spokes Harry Roque ikinuwento ni Pebbles during the Maisog Rally in Hong Kong. I hope makabalik si Spokes dahil syempre dapat bidang-bida ang saya kapag kasama natin si Spokes Harry at namimiss natin yung ating mga ngiwi-ngiwi at bangag-bangag. Ayun. Teka, message ko lang siya. Balik ka, Spokes, baka may na signal sa Netherlands. Okay, tuloy natin. Okay, so ngayon, tuloy ko habang wala siya. Grijaldo style, sabi ni Nof Duran Duterte. Okay, sabi ni Duquesa, I love Mother Pebbles. Nanghinayang lang ako sa landas na pinili niya. Actually, naawa ako sa kanya. Alam mo, hindi natin siya mumurahin. I will explain it to you. Mother, sinungaling kasi yung mga sinabi mo doon. Number one, na sinabi mo na pumunta ako sa Vancouver. Kasama si Harry Roque doon kung saan unang pinasilip yung Polvoron video. Wala po ako sa Vancouver kahit i-check nyo. Yun na sa akin lang. Number two ay yung tinanong ka na kung sino ang nagbigay sa'yo ng pamasahe at pera, ay panggastos, sinabi mo, kakaibigan mo na hindi connected sa politics.
Teka lang, sandali. Si Spokes, sorry. O, Spokes, ba't hindi ka makabalik? Pasok ka. Pasok ka, doon lang sa link na sinend ko sa'yo. Click mo lang yon. Yung huli, oo. Doon lang yung the same link. Dali, isisend ko sa'yo uli. Isend ko ha. Dali ha. Isisend natin uli ang link. Ha? I-click mo lang yun eh. Dali lang mga kababayan ha. I-click mo lang yung Spokes para makapasok ka. Okay? Okay? Sa telepono ka na lang. O sige, pasok ka. Alright. Okay, hindi ka pa, wala ka pa rin. Wala ka pa rin. Hindi, sa ano ka? Sa StreamYard ka. Sa StreamYard ka. Papasok ka doon sa StreamYard. Yes mo. Nasa computer ka ba? Ano yung dilagay ko sa'yo sa iba, sa Signal? Sa Viber? O, sige. Sige, isend ko sa'yo. Sadali lang mga kababayan kasi hindi makapasok si Spokes Harry Roque. Tuloy-tuloy ang ating chikahan. Teka lang, sadali lang. Alright, ito na. Okay, ito na mga kababayan, si Spokes Harry Roque. Ipapadala ko sa'yo sa lahat ng lahat ng platform, ng app, kung saan ka man naroroon. Okay, Doki. Alright. Okay, Doki. Tignan natin ito. Kung makapasok si Spokes Harry, I hope makapasok siya kasi maganda nandoon siya. Kaysa kailangan niyo sumagot. Ayan, Spokes, nandiyan ka na? Andiyan na. Viber, lahat pinadala ko na sa'yo. Okay? Yun yung link na yon. Okay. Tignan natin nga. Invite kita uli. Okay, invite. Yun pa rin yun. Yung link na yun eh. Teka, wait. Yun pa rin yung link na yon ang sinend ko sa'yo. Okay, wala namang nagbago. Teka, but I will try again. We'll see. Kita, speaker kita para ano. Ano sabi mo? Okay, please. Okay, pasok uli. Tignan natin. Bear with us, mga palangga. At hindi nawala si Spokes Harry. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero sige lang, i-try natin uli. Sa lahat ng communication natin, meron. Okay. Pipindutin mo lang yung link eh. The same link. Alright. Sorry mga kababayan. I'll just bear with us. Tuloy-tuloy lang mga chika. Ayan. Wala pa rin. Bakit kaya? Listening while making pambentang pulburon. Hindi, yun na yun, Spokes. Try mo uli yun. I-click mo. Anong problema daw? Teka. Teka, wait. Percent line. Okay. Settings. Ayan na. Okay naman yung StreamYard ko. Ikaw, ano mo lang yung link eh. Ano mo lang yung link. Reaction. Yeah. I know. Oh my God. Ano gagawin natin? Tuloy-tuloy natin. Ano ko muna ito? Ipangalan nito. Tignan to, reaction. Parang pareho lang din yung sinend ko sa'yo kanina eh. Try mo nga sa computer mo. Oh, shit. Sorry. Okay. Bakit kaya? We have 13,000 live viewers eh. Open issue. Kaya nga, teka lang. Okay. Maybe, ano gagawin natin? Teka. StreamYard. Okay. Teka. Ganun din to eh.
Oh, ito na yun eh. Nakakonect. Ang problem, yung link naman yung ano, yung okay. Yung link. Okay, sadali. Send ko sa'yo. Restart daw yung device. I-restart mo daw yung device mo, Spokes. Oo, tas pasok ka uli Sa'yo may problema eh. Okay. Ayan, so sorry mga kababayan. So papasok uli si Spokes, Hari. Ngayon, okay, ito na. Okay, so sagutin ko na yon. So mga kapalangga, ayun, mag-exit muna si Spokes. So yun na nga, unang-una, sinungaling yun na pumunta ako sa Vancouver, Canada. Hindi ako pumunta doon nung unang, andun sila Attorney Glenn eh. Wala ako doon. Then also, yung tinanong si Mother Pebbles kung sino ang nagastos sa kanya papunta sa Maisog, Hong Kong, mga kababayan, hindi lang naman si Pebbles yung binigyan ko ng pera. Kasi hindi naman, in lahat, marami naman akong binibigyan. Alam nyo naman yan. Kahit na ako ay taghirap, nagsishare tayo ng blessing. So, nakita nyo naman yung aking, alam mo, eto kasi yun eh. We promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong birada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira or pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila sa tanas, o kung ano pa man, so kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako yan. You know, definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya kasi baka gurgurin siya. Then also, financially, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. So ako naman ay naiintindihan ko yon. Choice ng tao yon, magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganun. Alright? So yung Hong Kong na yon, kung tama yung recollection ko, may isa kaming kaibigan, okay? Na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin ayan na si Spokes Hari. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. Ayan, baka may na-signal ni Spokes Hari. So, antayin na natin si Spokes Hari, tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, ayan. So, ngayon, mga Spokes Hari, ayan na. Nako, miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero so, sorry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera eh. Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa Tricom, kanina, tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yun at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesman ko ako hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahiya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Oo, libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyway, spokes, okay. So, dun, folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet, no. So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay kinakailangan mabuhay, no.
Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo No? At pinaglalaban. By the way, sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong. O at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon? No? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman, kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulboronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulboronic video. At itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo. No? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, ngayon, totoo, nagkaroon ng usapan na kung paano talaga yung video na yan. No? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video. No? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulvoronic na yan. No? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. At walang premiere doon. Wala pong premiere doon. Ang sabi ni Boljakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulvoronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Boljakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Boljakera. Talakera? Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Boljakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni
talakera na kesyo ano daw tawag dito na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So tawang-tawa, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa 2 bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa at dito sa California. So, kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis of anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa iyo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics. No? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon. No? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Trader Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Salamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Akop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Now, anyway, ipapang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, unang-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Yes. Kung sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor
na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Yes. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, nagpupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte